payo ko lamang sa iyo ay huwag kang mapasakop sa mga naghahari-harian. Senior Baron, dahil sa iyong pagpapatayo ng paralan, ang mga namumunuan ay may pagtatangkang patigil ka. Maniwala ka sa akin, ako ang iyong kapanalig. Senior Ibarra, malis ka na, ako nang bahala dito. Ang ginawa mo sa labi na aking ama? Wala akong kilala ka dyan! Nasaan na yung pagti ng dagat-tumadpad ang bangkay niyong ama, Ibarra? Wala kang karapatan pagsalita ng aking ama! Isang katangahan ang ginawa ninyo! Umuhamak din aking ama! Dahil kung titimbangin kayong mga praile, mas sahol pa kaysa sa Diablo! Kaakibat ng pangarap ay ang paghihinagpis, liwanag at kadiliman. Sa kadiliman ay siguradong may magtatangis, nagmamakaawa. Hindi na ako makapaghintay sa araw na wala ng kadiliman. Kaya sa aking mga kalaban, huwag mo akong salingin. Noli me tangere. Ako si Jose at ito ang kwento ng aking inang bayan. Bienvenido de nuevo a Pilipinas, Don Crisostomo. Muchas gracias po, Mayortas, Kapitan Tiago. Talagang pinagindaan niyo ang aking pagbabalik. Dapat lang. Ilang taon ka na wala dito sa Pilipinas? Alam ko na sabi ka na matikman ang putahe dito sa ating bansa. Halika, ipakilala kita sa ating mga bisita. Ito ang isang kapatid, si Doña Isabel. At ito naman si Dr. Tiburcio, isang doktor. At ito naman ang teniente ng mga Guardia Civil, si Teniente Guevara. At ito naman ang puro paroko ng San Diego, si Padre Damaso. Halina kayo, Tiago, at maupo mo na ang mga bisita at maganda ang mga pagkain. Sige po. Buenas noches, mga amigo. Lalo na sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Ikaw nga pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Nais ko lamang itama sa iyo na hindi ko naging matalik na kaibigan ng inyong ama. Kamusta ang iyong pag-aaral sa Europa, Don Crisostomo? Mabuti naman, Kapitan Tiago. Hindi lang pagkatuto sa sinsya ang aking natutunan, kundi pati na rin ang pamumuhay ng mga tao ng doon. Pero likas pa rin mangmang ang mga Indio kahit saan pa sila mag-aral. Ikaw, Ibarra, gusto mo bang mapabilang sa kanila? Ulisan mo na po, Kapitan Tiago. Salamat sa panyaya ng isang pagsalusay. Teka lang, Don Crisostomo. Paparating pa si Maria Clara. Sa susunod na lang po, Kapitan Tiago, meron pa akong gagawin. Tingnan niyo ang batang iyon. Akala mo ay kung sino makaasta. Ganyan ba ang bunga ng pag-aaral sa Europa? Kung ako lang ay masusunod, ay dapat ipagbawal ang mga batang Indyong ipag-aral sa Europa, sapagkat ito ay may masamang epekto. Itong taon na ako sa Europa pero wala pa yung pinagbago ang bayan na ito. Senyor Ibarra! Oh, Teniente Guevara, ba't ka na pa rito? Mag-ingat ka, baka mangyari sa iyo ang nangyari sa iyong ama. Tika lang, sila ba mayroon kang nalalaman sa aking ama? Pwede mo ba itong isabi sa akin? Wala ka ba talagang nalalaman? Sa pagkakalam ko lang ay namatay ang iyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan? Namatay ang aking ama sa bilangguan? Hindi ba kayo nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali. Si Don Rafael Ibarra ay pinagbintangan ang isang irihi at kilibustero ni Padre Damaso. Sige, alis na ako. Ilang araw, Tia Isabel? Magandang araw din. Bakit ka naprito sa mitahan?
Bibisitahin ko sana si Maria. Andyan po ba siya? And then, nandyan ba si Maria Clara? Opo. Tawagin mo siya, sabihin mo, nandito na ako nang Masusunod po, Dona Isabel. Bini-bini! Bini-bining Maria! Bini-bini! Nandito na si Don Crisostomo Ibarra. Si Ibarra? Nasaan siya ang ding? Nasaan si Ibarra? Maria Clara! Buti naman, di mo pa ako nakakalimutan. Marami pa namang magagandang babae doon sa Europa. Hindi ko kayang gawin yun sa'yo, Maria. Gaya mo, nasasabik na ako sa ating pag-iisang bibigyan. Kaya ito lang iyong tandaan. Ikaw lang aking ibigin hanggang sa dulo ng aking buhay. Ginoo, magandang umaga. Mayroon po ba kayong nakitang puntod na may malaking cross? Ay oo, may nakita nga kami ganun. Inutusan nga kami na kunin ang bangkay at ilipat sa puntod ng mga insect. Ano? At sino naman ang nagsabi na gawin ninyo yun? Inutusan lang kami ng kuro-paroko at nung pagkuha namin ng bangkay ay biglang bumuhos ang malakas na ulan at natapon ang bangkay sa isang sapa. Isang katangahan ang ginawa ninyo! Pati Salvi! Anong ginawa mo sa labi ng aking ama? Wala akong kilala ko saan? Wala! Hindi pa ako ang pura-paruko nung panahon iyon. Ang pura-paruko noon ay si Bernie Damaso. Inay! Anak, ano nangyari sa'yo? Nasaan yung kapatid? Nasaan si Crispin? Crispin po inay ay naiwan sa kumbento at pinagbibintangan kita ng isang magnanakaw. Huwag ka mag-alala, bukas na bukas. Papag-uusapan ko na ng papakawalan ng kapatid. Itaas ang iyong yamot ng mga kamay! Crispin! 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 Lumising ka! Crispin! 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 Anong ginagawa mo dito, Ginang? Gusto ko sana makita ang kura. Kasi simula kagabi, hindi pa umuwi ang aking anak na si Crispin. Ikaw nga pala ang ina ng magnanakaw na si Crispin. Sa pagkakaalam ko, ang mga Guardia Civil ay paparating na sa iyong bahay. Mga Guardia Civil? Crispin! Crispin niyo! Mga anak ko! Crispin! Nasa ka kayo? Nandito na ni nanay! Crispin! Mga anak ko! Saan kayo? Anak! Alam mo, pinagbitangan yung aking mga anak na huwag manakaw. Sino lang ko hindi totoo yun. Yung aking mga anak na si Crispin at si Basilio. Oh, padre, bakit ka nandito? At anong nangyari sa itsura mo? At ikaw rin, bakit ka nandito sa kagubatan? Bakit wala akong natanggap na mensahe? Oh, Padre Selvi, ba't ka na parito? At anong ginagawa ninyo? Walang galang na po, Ginoo. Meron mo ba kayo nakita ang isang bangkero sa sasakana ng pangalang Elias? Isa po siya sa nasangkot sa pabubog ng padre. Serious? Hindi naman sinasungkot sa pagbububog sa padre. Baka nagkakamali na kayo. Mang Tasyo. Magandang araw po sa iyo, Mang Tasyo. Pwede mo bang humingi ng payo para sa aking binabalak na pagpapatayo ng paaralan? Ang wari ko lamang sa iyo, ngunit nasusunod ng mga salinlangin ay maunawaan na rin, sapagkat sila ay matatalino at sa malamang ay hindi nila nakuha ang
ang panahon ng kalaman ninyo. Ang payo ko lamang sa iyo ay huwag kang mapasakop sa mga naghahari-harian. Sige po. Lilisan mo na po ako. Maraming salamat, Mang Tasyo. Sisa baliw! 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 Lahat tayo ay anak ng Panginoon. Dapat tayo ay magmamahalan. At hindi dapat natin kinukulangan ang ating mga kapwa-tao at ang ating mga mamamayan. At higit sa lahat, dapat hindi natin pinapanigan ang mga tao na kumakalaban sa ating simbahan. Hindi ko na kaya ang init sa simbahan na ito. Dapat ang mga nakakataas lamang ang pinaghihinutulutan sa simbahan. Dapat hindi pinapasok ang mga Indio. Senyor Ibarra, dahil sa iyong pagpapatayo ng paralan, ang mga namumunuan ay may pagtatangkang patigil ka. Maniwala ka sa akin, ako ang iyong kapanalig. Magandang araw, Padre Damaso. Nasaan na kayang parte ng dagat na padpad ang bangkay niyong ama, Ibarra? Wala kang karapatan pagsakitan ng iyong ama. Para! Alang-alang na lang sa akin na magbuksak na si Padre Damaso. Aalis na ako. Magandang umaga, Don Jesus Tumo Ibarra. Pwede ka po ba anyayahan na sumawa sa amin? Bakit? Ano ang aking ginawa? Ikaw ang tinaturong nagsimula ng pag-alsa sa mga Pilipinas. Pero, wala akong kinalaman dyan, senyor. Wala akong kinalaman dyan, senyor. Wala akong kinalaman. Ito si Linares, siya isa sa pinakamabait at pinakamayaman na lalaki dito sa San Diego. Ito naman si Maria Clara. Alam naman natin na siya ang pinakamaganda at pinakamabait na babae dito sa San Diego. Ito ang babaeng gusto kong gustuhan. Ay singin ni Linares ang kamay ni Maria Clara. Kumayag ka ba doon, Kapitan Siaga? Walang problema sa akin yun. Basta alagaan lang niya aking anak. Ama, ayoko po pakasalan si Linares. Hindi siya ang gusto kong papakasalan. Ang ibig kong pakasalan ay si Crisostomo. Anak ka talaga ni Rafael Ibarra. Parehong nagmamataas, kaya walang duda na pareho kayo na sinapit. Hindi na ako makapaghintay na makita yung bangkay na bultang-lutang sa dagat, gaya ng sa iyo. Pumuhama akin aking ama. Dahil kung titimbangin ko yung mga praile, mas sahol pa kaysa sa Diablo. Diablo? Hindi mo ba alam kung kalabanin mo ako ay kinakalaban mo rin ng Diyos? Alagad na kayo ng Panginoon, pero yung katangian ay kagaya ng isang demonyo. Don Crisostomo! Don Crisostomo Ibarra, gumising ka! Don Crisostomo! Ikaw, parang kilala kita. Oh, ako nga! Ako si Elias! Tata kasi kita! Halika na! Maria Clara! Bini-bini, si Ginoong Ibarra. Ibarra? Ibarra, ang gusto na may pakasalaw kay Linares. Hindi ka lamang, Ibarra. Dok, papayag may pakasal ka sa iba, Maria. Huwag kang mag-alala. Tatapusin ko lang ang gulong ito. At pangako, babalikan kita. Senyor Ibarra, parating na mga Guardia Civil. Kailangan natin umalis. Aalis mo na ako, Maria.
Senyor Ibarra, umalis ka na. Ako nang bahala dito. Bini, may dapat kang malaman. Hindi! Hindi maaari! Hindi mapatay si Ibarra! Nangako siya, babalikan niya ako! Babalikan niya ako! Nais ko lamang hilingin na sirain ang pagpapakasal kay Lenaro. Bakit naman? Patay na ninanais ng aking pusong pakaslan at wala na akong ibang pakaslan kundi siya at mas mabuting sumunod na lang ako sa kanya kung ibig niya akong ipakasal kay Linares o di kaya papasok na lang ako sa kumbento. Paumanhin aking anak. Hindi ko lang kayang mawalay ka sa aking piling. Ninanais ko lamang kung ano ang makakabuti para sa iyo. Mas ninanais ko pang magsilbi ka na lang sa kumbento. Nay, gumising ka. Ako po to, si Basilio. Basilio, anak ko. Oo, ako nga. Gumising ka na. Inay! Inay! Sino ang taong yan? Siya po. Siya po aking inay. Nagsugatan ako. Hindi magtatagal, baguyan na rin ako ng aking buhay. Mangalap ka ng kahoy at itapon mo kami sa aming dalawa ng iyong ina. Sunugin mo kaming dalawa. Tukayin mo ang gindong at binawan at ariin mo, gamitin mo sa iyong pag-aaral. Sapagkat ako'y naniwala, kayo mga kabataan ang sa mundo. Mamatay akong hindi man lang nasilayan ang bukang liwayway ng bansang aking minamahal. Kayong mapapalad na makakakita, salubungin ninyo siya at huwag kailanman lilimutin ang nabuwal sa lilim ng dilim. Naligaw ba yata, Ginoo? Mari ko bang malaman kung ano yung pangalan? Ako? Ako si Simon.